Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Bayan, magsiyawit na bayan, pinagpala ang dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Tayo natitipon sa mga pagdiriwang na misa na tayo'y sumamba sa Diyos at magbigay pagpupuri at lalo ng mga pasalamat na ating ipapahayag sa patbutihin ng Diyos sa mga biyayang ipinagkakalob sa tanan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng banal na Espiritu naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Pinanuntunan tayo ng Diyos sa mga gawaing kabutihan, kabanalan at maging sa dusat dalamhati dahilan sa pagkakasalang humihingi ng kapatawaran. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan ng langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Huwag mong ikalungkot ng labis ang pagkaalis ko kay Saul bilang hari. Magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga Bethlehem, sapagkat pinili ko ng maging hari ang isa sa kanyang mga anak." Sumagot si Samuel, "Paano ako pupunta roon? Tiyak na papatayin ako ni Saul kapag nalaman niyang nagpunta ako roon." Sinabi ng Panginoon, "Magdala ka ng isang dumalagang baka at sabihin mong maghandog ka sa akin. Anyayahan mo si Jesse at ituturo ko sa iyo kung ano ang gagawin mo at kung sino ang papahiran mo ng langis."
Sinunod ni Samuel ang utos sa kanya ng Panginoon. Nagpunta nga siya sa Bethlehem. Siya'y sinalubong ng matatanda ng lungsod at nanginginig na tinatanong, "Sa ikabubuti ba namin ang inyong nagpagparito?" "Oo," sagot niya. "Naparito ako upang magandog sa Panginoon. Ihanda ninyo ang inyong sarili at sumama kayo sa akin." Pinahanda rin niya si Jesse at ang mga anak nito at inanyayahan sa paghahandog. Nang magkaharap-harapan na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya itong mabuti at sinabi sa sarili, "Ito siguro ang hinirang ng Panginoon para maging hari." Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, "Huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan. Hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko." Pagkaraan ni Eliab, tinawag ni Jesse si Abinadab at pinaraan din sa harap ni Samuel. Ngunit umiling si Samuel at sinabi, "Hindi rin siya ang hinirang ng Panginoon." Tinawag ni Jesse si Sama, ngunit sinabi rin ni Samuel na hindi ito ang pinili ng Panginoon. Isa-isang tinawag ni Jesse ang 7 niyang anak, ngunit walang pinili sa kanila ang Panginoon. Kaya tinanong ni Samuel si Jesse, "Wala ka na bang anak kundi iyan?" "Mayroon pang isa, yung pinakabata at pastol ng aking mga tupa," sagot ni Jesse. Sinabi ni Samuel, "Ipasundo mo. Hindi natin sisimulan ang paghahandog hanggat hindi siya dumarating." At sinundo nga ng anak na ito si Jesse. Siya'y makisig na binatilyo, malusog at nangungusap ang mga mata. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Siya ang hinirang ko, pahiran mo siya ng langis." Kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at pinahiran si David sa harap ng kanyang mga kapatid. At mula noon, sumakanya ang Espiritu ng Panginoon. Pagkatapos, si Samuel ay umuwi sa Rama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa David ang aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Ika'y nagsalita noon pa mang una sa mga lingkod mo at ipinakita. Yaong pangitain at ito ang badya. Aking pinutungan ang isang dakila na aking pinili sa gitna ng madla. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Ang piniling lingkod na ito'y si David, aking pinahiran ng banal na langis. Kaya't palagi ko siyang aakbayan at siya'y lalakas sa aking patnubay. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Ako'y tatawaging ama niya at Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Gagawin ko siyang anak ng panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang rin. pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon.
Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus at ang kanyang mga alagad sa tabi ng triguhan. Habang daay nangingitil ng uhay ang mga alagad, kaya't sinabi ng mga Pariseo kay Jesus, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga." Sinagot sila ni Jesus, "Hindi ba yung nababasa ang ginawa ni David nung sa Abiatar ang pinakapunong saserdote? Nang siya at ang kanyang mga kasama ay nagmagutom at walang makain, pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos. Ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon, ngunit kinain niyon ni David at binigyan pa ang kanyang mga kasama." Sinabi pa ni Jesus, "Itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Kaya't maging ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang ating mabuting balita ay puno-puno ng diwa at makahulugang kalooban ng Diyos kung ano ang itinatangi niya at pagmamahal sa mga tao. Ang kanyang pagmamalasakit ay gayon na lamang upang ipahayag ng kanyang pagpapaliwanag sa kanyang mga salita kung ano dapat nakalamnan ng puso't isipan ng mga tao. Kaya nanggagaling sa Diyos ang mga salitang ito, nanggagaling sa Diyos ang kabutihan, ang pagpapalang ipinahayag niya sa mga tao. Upang sa gayon, ang pagsunod natin sa batas, oo, maganda ang pagsunod, pero ibig sabihin, hindi natin dapat kaligtaan na sa batas nga'y umiiral ang dalang habag at awa ng Diyos na hindi dapat nating maalis. Upang sabihin, may batas nga na ginawa ang Diyos na dapat ganawin ng tao upang mapanuntunan ang buhay ng tao. Pero kapag umiral ang dalang habag at awa ng Diyos, higit na makakaunawa ang mga tao kung may paglabag sa batas. Upang sabihin, ang dalang awa at habag ng Diyos ang umiiral, oo nga't may pagsunod sa batas, oo nga't may kaunting paglihi sa batas, meron namang binudulog ang mga tao hinggil sa magandang buhay na inilalaan ng Diyos para sa mga tao. Kaya itong kasaysayan na ating mabuting balita ay may tungkol sa batas ni Moises na araw ng pamamahinga ay bawal gumawa kung ano man ang dapat gawin, huwag mong gagawin ngayon sa araw ng pamamahinga. Ang araw po ng pamamahinga ay araw ng Sabado sapagkat ito yung inugnay sa sangnilika, paglikha ng Diyos ng langit at lupa na may mga takdang araw na ibinigay at sa ikapitong araw doon nagpahinga ang Diyos. Kaya ito yung araw ng pamamahinga ika nga upang sabihin ang 6 na araw ay ginugol ng Diyos sa kanyang paglikha ng lahat ng sa langit at sa lupa at sa ikapitong araw ay nagpahinga ang lumikha ang Diyos na lumikha. Kaya ginawang araw ng pamamahinga ay hindi dapat na gumawa sapagkat ito'y talagang iuukol sa pamamahinga at sa pamamahinga iyan iuukol sa mga pagsamba ng mga Hudyo, pagsamba ng mga tao sa kanilang mga bahay dalanginan o sa kanilang mga templo o tinaguriang mga sinagoga. Upang sa gayon ay matupad ang araw ng pamamahinga
na walang inuukol ang mga tao kung hindi ang dumulog sa Diyos, sumamba sa Diyos, magpuri sa Diyos upang alisin ano pang makadudusta dito o makasasagabal dito, lalong-lalo na sa mga pinagkakabala ng tao sa mundo, sa mga gawaing binibigay ng mundong ibabaw, nawawala ang dakilang pagsamba at pagpupuri sa Diyos sapagkat ginagawa ng mga tao na sa araw ng pamamahinga sila ay gumagawa. Kaya ito yung ating mabuting balita. Itong mga alagad na ito habang sila naglalakad sa mga triguhan, nangingitil sila at kinakain nila ang butil ng trigo. May mga pariseyo sa paligid. Kaya sasabihin, bakit ang inyong mga alagad ay nangingitil ng uhay ng trigo, gayong pinagbabawal sapagkat ngayon ay araw ng pamamahinga, Sabbath day. Kaya pinahayag naman ng ating Jesucristo ang mga bagay na ito para imulat ang katotohanan. Parang sabihin ng ating Jesucristo, ano gagawin nila kung sila'y nagugutom at yung konting kitil ng iway ng trigo ay kainin nila habang sila'y naglalakad sapat mahaba ang kanilang pinanggalian, mahaba din ang kanilang nilalakaran upang sabihin, ito yung dalang habag ng Diyos sa tao para mangitil ng uhay at upang masinakonting magkaroon ng pagtawid ng kanilang gutom. Ayan. Yan ang payo naman. Kaya sinabi rin ni Jesus, bakit si David nagutom, pumunta sa templo at yung tinapay na inihandog lamang o pagkain na inihandog lamang ng mga tao sa templo na tanging mga saserdote o mga pari lamang ang kakain. Inagutom si David at ang kanyang mga kasama. Kaya ito ba'y bawal? Nagugutom sila. Hindi ba kayang unawain na may batas? Oo, na dapat panuntunan. Pero sa likod nito, ano ba ang nasa puso ng batas na ito? Ano ba ang layunin ng batas na ito para panuntunan ng mga tao? Pero kapag umiral na ang dalang awa at habag ng Diyos, ay ito ang pinanununtunan. Ito ang pangunahing gaganapin at titingnan ng tao hinggil sa ganitong kalooban ng Diyos para sa kabutihan ng tao. Kaya, eto ngayon, sinabi ng ating Jesucristo, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao, para panuntunan ng tao, para sa kabubuti ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga na talagang anuman ang mangyari. Ito ang batas na dapat na sundin. Pero kapag sinabing ang dalang awa at habag ng Diyos, ang paiiralin ng tao, ibig sabihin, ito ang nasa likod ng batas ng Diyos. Upang ito maging layunin ng pagkakaroon ng batas para alituntunin o sundin ng mga tao at upang ang miiral na dalang habag ng Diyos ang binibigyan ng pagpapahalaga ni Kristo at ito din naman talaga ang ginawa ni Kristo sa kanyang tanang buhay. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay kanyang gaganapin, oo, sapagkat ang Diyos pangunahin ng kanyang dalang habag at awa para sa kapakanan ng tao ang masidi niyang tinutulungan. Na minsan nga lumapit siya sa isang ketongin, pero bawal sa batas ni Moises ang lumapit sa mga may ketong. Kaya yung mga may ketong na yon ay sumisigaw ay lumayo sa akin. May mga bells pa rin sa ingay pa rin upang sabihin ng mga may ketong. Pero si Kristo lumapit upang lumabag sa batas. Pero ang pinairal ni Kristo, ang kanyang dalang habag at awa, sapat ito ang alituntunin ng Diyos Ama. Itong ginawa ni Kristo, itong pinadama ni Kristo, ito yun nung lumapit si Kristo sa taong may ketong na ito, pinagaling niya.
Yung 10 meiketong napakarami nila at lumapit si Kristo, natanaw ng 10 mga meiketong upang sabihin, ikaw si Jesus, pagalingin mo po kami, ibig namin na gumaling. Gumaling na nga sila. Pero sabihin ng mga ibang mga pariseyo at dalubhasa sa mga batas, sa mga eskriba, si Kristo ay lumabag sa batas. Mulit-muli sasabihin, nasa ang inyong dalang habag at awa? Di ba? Na ito ang umiiral sa puso't kalooban ng Diyos upang ito ay ganapin natin sapagkat ang dalang habag na yan ay magbibigay sa atin ng tunay na diwa ng ating paglilingkod. Upang oo't may batas, pero sa kabila ng batas na ito, damahin naman natin ang kalalagayan, abang kalalagayan ng tao upang umiral ang inyong pagkahabag at awa sa tao na ngailangan ng pagkalinga. Ito tayo ngayon at talagang ang pagdiriwang na banamisang ito ay pagsalang-alang para sa ating lahat, sa ating kabutihan, sa lahat ng pagpapala ng Diyos ano man ang mangyari, upang may batas na alituntunin, oo, pero may diwa at halaga ng batas naman upang ang batas ng pag-ibig ay umiral. Kapag ang batas ng Diyos ay umiral, ang dalang habag at awa ay nagkakaroon ng kaganapan. Panalangin natin ang ating buhay pananampalataya. Panalangin natin ang pagtunghay sa buhay na ito ay hindi basta batas na lamang na dapat nalituntunin, na sundin, pero dapat pairalin ang batas ng pag-ibig, lalong-lalo na ang dangal o ang awa at habag ng Diyos. Kung ito'y umiiral sa ating puso't kalooban, dapat ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina makapanalig at dudulog tayo sa Diyos upang lahat nating makita ang nilalandas ng buhay na Diyos sa piling natin at upang tayo biyayaan, handugan ng lahat ng pagpapala, lalo na pagkaunawa sa takbo ng ating buhay sa gitna ng hirap at pasakit. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng mga Kristiyano naway ituring ang mga utos ng Diyos bilang pinto sa kalayaan mula sa pagkakasala at bilang paraan ng paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng mga mambabatas naway gumawa ng mga makataong batas na maglilingkod para sa ikabubuti ng lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang batas naway huwag nating ilagay ng higit pa sa ating pagkatao. Bagkus, unahin ang pagpapatupad ng dakilang utos na magmahalan tayo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga nababahala sa kanilang karamdaman, naway makatagpo sila ng kaginhawahan at lakas sa mga taong nagmamahal at kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga yumao naway tanggapin ang walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic Advocate. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa ng ating mga sariling kahilingan. Kaya mapanuntunan po kami sa iyong dakilang pag-ibig na umiira ng aming dalang habag at awa sa mga tao na ngailangan ng aming pagkalinga. Ito ang batas ng pag-ibig. Ito ang binibigyan mo ng halaga at kahulugan sa aming pangaraw-araw na buhay. Buksan mo po ang aming puso't isipan sa larangan ng aming pagkahabag at awa sa mga tao na ngailangan upang kami maging saksi ng dakilang pagmamahal at pagkalinga.
Kaya ang liot ng aming mapagdulog, ibinami maganap at mangyari sa buhay, na kami punong-puno ng lahat nitong aming mga kahilingan sa panalangin. At ang lahat na ito hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, upay itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain sa pagtuwing pinagdiriwang ang alaala na anak mong nag-alay. Ang pagliligtas niya sa tanan ay mangyayari upang aming pakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iginalugod mong likain ang sanglibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, ang kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya isang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan,
Inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Santo Papa, si Elias na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, si San Jose na kanya dakilang kabiyak ng puso at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Nabuhay tayo sa dakilang pag-ibig ng Diyos at ang kanyang dalang habag at awa ang umiiral sa paglilingkuran. Ating ngayong awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming
Hinihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo, magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong sa Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, makapalad na matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami pagbuklurin ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa pag-ibig ng Diyos na may dalang habag at awa. Salamat sa Diyos. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabanalang sakramento sa altar at sa ating pong panalangin sa pagtatanod na ito at sa bandang huli, ito rin na magbibindisyon sa atin bilang pagwawakas itong ating banal na gawain.
Sit sempiterna gloria, vivitam sibi et minos, nobis nomen in patria. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabarbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang manasapagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang ating mga nanghinaan ng kanilang pananampalataya, ang manakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang manawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman,
ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawi ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaami nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Panem de cielo, prestatisti eis. Nomine declamentum in sea bente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribueguesimus, et nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, redemptiones tui fructum, in nobis iudice essentiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen.
ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanabalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kanis-tinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalis-tinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami